panahon ngayon ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon, napapansin ko na maraming US citizens ang nagpa-file ng petisyon para sa kanilang mga asawa upang matulungan makakuha ng legal status. Bagamat madalas itong itinuturing na pinakamabilis na paraan, hindi rin natin dapat kalimutan na maaari itong magdulot ng negatibo at pangmatagalang masamang epekto, lalo na kung ang kasal ay pinaghihinalaang ginawa lamang para makakuha ng immigration benefit. Ibig ko sabihin, kung ang isang kasal sa isang US citizen ay tinuturi lamang na paraan para makalusot sa batas ng imigrasyon o mapatunayang isang marriage fraud, ang mga kahinatnan nito ay maaaring maging seryoso ng pangmatagalan. Kaya naman, napakahalaga ng ating episode ngayon. Pag-uusapan natin kung bakit may mga marriage cases na nagtatagumpay at merong hindi. Pag-uusapan natin kahit totoong mag-asawa na nagmamahalan ay pwedeng magkaroon din ng problema kung mali ang paraan ng pagpaproseso. Ang pinaka-importante ng bagay ay mapatunayan na ang inyong kasal ay totoo at tapat. Hindi kasal na ginawa lang para makakuha ng green card. Tatalakayin natin kung ano ang dapat ninyong malaman, ang mga dapat iwasan, at kung paano ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili at ang inyong kinabukasan. Isang halimbawa ng kaso na nagkaproblema kahit nagmamahala ng nagpetisyon at pinipetisyon. Isang US citizen ang nagpakasal sa isang Pilipinong lalaki na noon ay out of status na. Tunay silang nagmamahalan at nais nilang magkaroon ng legal na katayuan. Tinulungan ko sila bilang abogado nila, nag-file kami ng petisyon based sa marriage. Sa interview, maayos naman ang takbo hanggang tinanong ng officer ang Pilipino kung siya ba ay single noong bago nag-asawa. At nagulat ako at muntik nang mahulog sa upuan ko na sumagot siya, oo. First time ko narinig na may dati pala siyang asawa. Hindi niya ito kailanman sinabi sa akin bago kami nag-file ng petition. Tulad ng alam ng marami sa inyo, wala tayong divorce sa Philippines. Ibig sabihin, legal pa rin ang una niyang asawa. Kaya hindi valid ang kasal niya dito sa Amerika. Ano ang nangyari noon? Na-deny ang kanyang green card. Ang dapat sana'y diretsong kaso ay naging isang mahaba at mahirap na proseso. Kinailangan niyang mag-file uli ng divorce sa US at muling pakasalan ang kanyang US citizen na asawa. Simple lang ang paalala, sabihin ang totoo sa inyong abogado. Huwag kayong matakot o mahiyang magsabi ng buong katotohanan, lalo na kung may dati kayong asawa o kasal na hindi pa ayos. Kahit sa tingin ninyo maliit na bagay lang, pwedeng maging dahilan yan ng denial ng green card. Mas mabuting malinaw ang lahat mula sa simula, kesa sa magsisi sa huli. Ayon sa batas, kapag nalaman ng gobyerno na kayo ay pumasok o kahit sinubukan lang ninyong pumasok sa isang kasal na peke para lang makakuha ng green card, habang buhay na kayong babawalan sa anumang immigration benefit. Kahit patutuon na ang pagmamahala ninyo sa bandang huli, sarado na ang pintuan. Kaya mag-ingat, huwag magpadala sa mga shortcut o sabi-sabi. Dahil kapag nahuli, hindi lang pusong masisira, pati ang kinabukasan ninyo dito sa Amerika. Kaya, paano ninyo kaya mapapatunayan sa USCIS na tutuan yung kasal? Ang USCIS officer naghahanap ng mga senyales na totoo nga ang kasal at meron din siyang tinatawag na red flag. Ano itong mga red flags na to? Ang mga red flags na ito ay tulad ng napaka-maikling panahon ng panliligaw bago ang kasal, malalaking pagkakaiba sa edad, relihiyon, kultura o wika, hindi pagsasama sa isang tirahan, walang pinagsamahang bank account o bayarin, konti o walang social media presence silang together, pagpapakasal habang nasa proseso ng removal. Ngunit ang mga red flag na ito ay hindi palaging nangangahulugan na pandaraya or fake marriage. Halimbawa, ang isang mag-asawa ay magkahiwalay ng tirahan dahil sa trabaho o pinipili nilang magkaroon ng magkahiwalay na bank account. Ang mahalaga ay maipaliwanag ang sitwasyon at may tunay na ebidensya na magkasama kayo bilang mag-asawa. So anong uri ng ebidensya ang makakatulong para patunayan na tunay ang kasal sa isang US citizen? Narito ang mga nakakatulong: joint financial documents, joint bank account,
mga bills, kasunduan sa upa or lease agreement. Pagsasama sa isang tirahan or pagpapaliwanag kung bakit hindi kayo magkasama. Sabihin nyo dahil sa trabaho or any other reasons. Pakita kayo ng mga larawan sa paglipas ng panahon na matagal na kayo nagsasama, ganyan. Mga sulat mula sa pamilya at mga kaibigan na patunay ng mga oras ng mga kayo ay magkasama tulad na kung kayo namasyal sa isang mga lugar, mga pictures. Also, communication, mga text, email, or call log upang ipakita ang patuloy na relasyon. Sa madaling salita, maging tapat, maging handa, at idokumento ang inyong buhay ng magkasama. Yan ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga problema at maaprubahan ang inyong petisyon. Pag-usapan natin ang mga Stokes interview. Maaring nagtatanong kayo, i-interviewin kaya kaming magkasamang mag-asawa o hiwalayin? Kung kayo man ay paghiwalayin sa interview para sa inyong marriage-based green card, ito yung tinatawag nilang Stokes interview at ito ay seryoso. Ang Stokes interview ay isang pangalawa, mas matinding interview na isinasagawa ng USCIS kapag sila ay naghihinala na ang kasal ay maaring hindi totoo o kaya may mga red flags, hindi tugma ang mga sagot ninyo dati, hindi sapat ang mga ebidensya ninyo tungkol sa inyong relasyon. Nangyayari ito kapag dudang-duda ang officers na totoo ang iyong kasal. O kaya pwede rin mangyari ito kapag kinasal kayo habang ikaw ay nasa removal proceedings. So, anong nangyayari dito sa Stokes interview? Ikaw at inyong asawa ay hiwalay na interviewin. Tatanungin kayo ng napakadetalyang personal na mga katanungan. Paghahambingin ng mga officer ang inyong mga sagot kung pareho nga ba. Maaari kayong hilingan din ng magdala ng karagdagang dokumento. Kung hindi nagtutugma ang iyong mga sagot o may malalaking pagkakaiba, maaring ma-deny o masusing investigasyon pa ang pwedeng mangyari. So, anong uri ng mga tanong ang pwedeng itanong sa interview na to? Mga specific na questions tulad ng sino ang karaniwang unang nagigising? Anong kulay ng toothbrush ng asawa mo? Kung sinasabi mo ang toothbrush niya red, sa kanya green, hindi na rin tugma yun. Mga examples lang naman ito. Pwede nilang tanungin kung saan kayo huling kumain sa labas na magkasama. Magtatanong din sila tungkol sa paano kayo nagkakilala at ang inyong panliligawan, ang inyong pang-araw-araw na gawain at ayos ng pamumuhay, saan ang mga joint bank accounts ninyo, saan kayo huling nagbayad ng bills ninyo. So, yun ang reason to have your green card denied. At hindi lang yun, pag na-deny itong application mo, there's a possibility rin that you'll be put in removal proceedings. At kung ikaw naman ay nasa removal proceedings na, maaari din na ma-deny at magkaroon ng deportation order. Dapat paghandaan itong Stokes interview kung anong sasagutin nyo. O kaya kung totoo naman kayong kasal, wala na masyadong preparation yan, di ba? Pero may karapatan nga ba kayo sa isang Stokes interview? Salamat sa isang kaso sa korte sa Stokes v. INS, meron kayong mga karapatan tulad ng karapatan na magkaroon ng kasulatan o abiso ng nagpapaliwanag kung bakit kayo pinababalik for a second interview. May karapatan kang makasama ang iyong abogado during the interview. At may karapatan kang magkaroon ng kopya ng transcript ng iyong unang interview. Paano maghanda at maging positibo ang resulta ng Stokes interview? Here are some pointers. Maging tapat at pare-pareho ang sagot. Huwag kang nang maghula. Maging makatotohanan lamang. Pangalawa, alamin ang inyong kwento. Balikan ang timeline ng relasyon ninyo at ang buhay na pinagsamahan. Manatiling kalmado. Normal ang kabahan, ngunit kung totoo ang kasal, di dapat mangamba. Maging maingat sa social media. Maaring tingnan ng mga officer ang iyong online presence. Alamin na posible ang mga home visits, lalo na kung may hinala na fake ang marriage. At ang pinakamahalaga,
Kung may hindi magkatugma sa mga sagot ninyo, dapat din kayong bigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ito. Sa huli, ang Stokes interview ay hindi nangangahulugan wala ng pag-asa inyong kaso. Ngunit nangangahulugan itong kailangan ninyong maging handa. Alamin ang inyong mga karapatan. Alamin ang mga detalye ng mga nangyayari sa relasyon ninyo. At ang pinakamahalaga, makipagtulungan ng mabuti at maging matapat sa iyong abogado. Sa panahon ngayon kung saan mahigpit ang mga patakaran sa immigration, napakahalaga ng tamang paghahanda. Dapat ninyong mapatunayan na totoo ang iyong marriage, hindi fake marriage to circumvent the immigration law. Kailangan may malinaw at matibay na ebidensya ka. Yan ang susi para maaprubahan ang iyong green card. Isang mahalagang babala, huwag basta-basta mag-file ng marriage petition kung ang pinipetisyon ay hindi malinaw ang sitwasyon. Kung ang non-citizen na asawa ay may complicated na immigration or criminal record, maaring magkaroon ng problema at posibleng makatawag pa ng pansin sa ICE pagkatapos ng interview. At may isang mahalagang bagay na madalas hindi alam ng marami. Kahit makakuha na kayo ng green card, hindi pa tapos ang laban. Pwedeng muling suriin ng USCIS ay inyong kasal anumang oras, lalo na kapag nag-apply kayo ng removal of conditions or naturalization. Kaya maging tapat kayo, humingi ng tamang payo bago mag-file, ihanda ng maayos ang mga document at higit sa lahat, alagaan ninyo ang inyong pamilya at kinabukasan. Huwag hayaang masira ang pangarap ninyo dito sa Amerika. Kung may karagdagan po kayong katanungan, text or call us at 415-397-0808 or email us at law@tansinco.com. You can also visit our website at www.tansinco.com. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Ako po si Attorney Lou Tansinco, inyong kabalikat at sandigan, dito lang sa Pusong Pinoy sa Amerika.